Ngayon ay pag-uusapan po natin ang pinakabagong balita dito sa mundo ng crypto tungkol po sa Cubic at ang kanilang plano laban kay Dogecoin. Kamakailan lamang ay nakuha ng Cubic community ang control ng Monero at ngayon ay napunta ang kanilang atensyon kay Dogecoin. Ang pangyayaring ito ay nagdudulot po ng seryosong pag-aalala tungkol sa seguridad or security ng mga blockchain networks at kung paano po maaring maapektuhan ng concentrated mining power ang mga kilalang cryptocurrencies. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At simulan po natin sa ating pinakaunang katanungan kung paano po nagsimula ang Cubic sa Monero. Nitong nakarang linggo, ang Cubic ay kumilos ng nakakagulat sa crypto industry ng makontrol po nila ang higit sa kalahati ng Monero's hash rate. Dahil dito, nagawa po nilang i-recognize ang 6 na blocks na eksaktong katulad ng tinatawag na 51% attack. Sa kasalukuyan, ang mining pool po nila ay may control na 2.3 gigahash per second sa Monero ecosystem. Kaya't sila po ang dominante sa network na ito. Ngayon, ang posibleng epekto po nito sa market ay ang ganitong control ay maaring magdulot ng kawalan ng tiwala sa Monero at posibleng temporary suspension sa deposits o trading sa ilang exchanges tulad po ng nangyari sa Kraken. Ngayon ay bakit po napili ang Dogecoin bilang susunod na target? Yan, pagkatapos po ng Monero incident, tinanong po ni Cubic founder Sergey Ivanchiglo, Sergey Ivanchiglo, o mas kilala bilang Come From Beyond, ang community kung alin ang blockchain na kanilang tatargetin. Kasama po sa options ang sina Dogecoin, Kaspa at saka Zcash. Nakalap ng Dogecoin ang higit 300 na votes, kaya siya po ang napili na sunod na target. Si Dogecoin ay may market cap po na lampas sa $35 billion. Kaya't anumang attack dito ay may malaking simbolikong epekto. Maring lumitaw po ang risk gaya ng transaction censorship, block reordering o double spending. Ngayon, ang posibleng epekto po nito sa market ay dahil sa laki ng popularity ni Dogecoin, anumang 51% attack dito ay maari pong magdulot ng malaking panic at pagbaba ng trust sa coin na posible pong mag-reflect sa presyo nito. Ngayon ay ano naman ang stress test o tunay na banta? Sinasabi po ng supporters ng Cubic na ang kanilang mga aksyon ay stress test. Layunin po nila na ipakita ang Cubic's useful proof of work model kung saan ang mined coins ay ibinabalik sa token buybacks at saka burns. Ayon sa kanila, hindi ito para sirain kundi ipakita ang kahinaan ng kasalukuyang systems. Ngunit marami po ang skeptics. Sinasabi nila na ang pagtutok sa malaking coin gaya ni Dogecoin ay hindi simpleng eksperimento lamang. Maaari pong mawalan ng tiwala ang mga tao sa network at ipakita kung gaano po kabilis ang centralization ng mining power sa iilang kamay lamang. Kaya ang posibleng epekto po nito sa market ay ang public doubt sa network ay maaari pong mag-trigger ng sell-off at saka pagbaba ng presyo kay Dogecoin, pati na rin ng iba pang cryptocurrencies na nakabase sa proof of work. Ngayon ay ano naman po ang naging reaksyon ng industry? Ang takeover po ng Monero ay nagdulot ng malalaking ripples sa crypto industry. Pinahinto ng Kraken ang Monero deposits dahil sa reorganization at instability ng network. Bagaman tuloy-tuloy po ang trading at withdrawals, ang deposits ay nakapos hanggang sa maging stable po muli ang chain. Kung mangyari rin ito kay Dogecoin, ang impact po ay mas malaki. Ang 51% attack ay magbibigay kakayahan sa Cubic na i-rewrite ang chain history o pigilan ang ilang transactions.
Para po kay Dogecoin na may milyong-milyong holders at mataas na daily usage, ang ganitong pangyayari ay isang malaking blow sa tiwala ng publiko. Kaya ang posibleng epekto po nito sa market ay malaking volatility at posibleng sharp drop sa presyo, lalo na kung maraming holders ang mag-panic sell dahil sa banta sa network security. Yan, bilang panghuling katanungan ay ano po ang susunod na maaring mangyari kay Dogecoin? Hanggang ngayon ay wala pang opisyal na announcement ang Cubic kung kailan or paano nila sisimulan ang pagtutok kay Dogecoin. Ngunit ang simpleng resulta ng voting ay nagpadala na ng malinaw na mensahe. Kahit ang pinakamalaki at pinakapopular na blockchains ay hindi ligtas sa concentrated mining power. Maaari pong magdulot ito ng mas maingat na security measures sa mga developers at persahin po silang muling suriin ang assumptions sa proof of work networks. Ang posibleng epekto po nito sa market ay ang anticipation na lang ng posibleng attack ay maaaring magdala ng market uncertainty. Posibleng tumagal ang volatility habang naghihintay po ang mga investors sa aksyon ng Cubic. At bilang panghuli, sa aking pananaw, ang pangyayaring ito ay isa pong malinaw na wake-up call sa crypto community. Pinapakita po nito na kahit ang mga malalaking networks ay vulnerable sa concentrated power at 51% attacks. Para sa mga investors, mahalaga po ang maging alerto sa mga ganitong developments at huwag pong maging kampante kahit ang coin ay kilala or malaki. Ang market ay maaaring maging mas volatile, kaya't mas mabuting obserbahan ang security measures at updates bago gumawa ng malaking moves. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.